Dito ko pinapost yung mga vids galing dito sa TikTok. Pare-pares lang yan ang pangalan. Pati sa FB page. Sa page naman, doon ko nilalagay yung notes. So, kung gusto yung mga notes, nandun yun. Then, sa page yung video. Check nyo na lang guys, explore nyo. So, meron tayong grade 9 math. Ito kasi nauna eh. Application. Dali lang to. Pero meron to dito guys, marami na. Sabi natin. Dagdag lang natin. So, unang topic is quadratic equations. So, naka-form to guys ng ax squared plus bx plus c equals 0. So, ito yung form niya, no? Yung a natin guys, bawal siya maging 0. Kasi pag naging 0 yan, magiging linear siya. So, where a is not equal to 0. So, pag quadratic guys, naka-squared, and yung graph niya is parabola, no? So, yung graph, parabola. So, yung pwede ba ganun? Pababa. Right. Tsaka left. Ito yung mga graph. And, yan. Then, kinukuha natin dito yung roots. Yung solutions. Yung mga tawag sa kanya. Roots, solutions, zeros. Yun yung mga kadalasan maririnig. And to solve for those roots, yung roots, zeros, tsaka solutions. Ito yung mga tawag. Makukuha natin to by extracting the square root. Extracting the square root. Pwede rin siyang factoring. So, marunong mag-factoring, ito yung pinakamadaling way. So, that master mo yung mga tawag dito. Mga difference of two special products. Yan, namang term. Hindi ka mahirapan. Though may mga playlist tayo na ito guys sa YT. Pwede mong aralin. Then pwede rin siyang completing the square. Wherein pag nag-completing the square ka guys, babagsak ka sa extracting the square root. Then yung last yung quadratic formula. So ito yung pinaka-safe, yung quadratic formula. Kasi kukunin mo lang naman yung A, B, and C. Then plug mo yun sa variables. So yung formula, that is negative B plus minus yung square root ng B squared minus 4AC all over 2A. Then, ano pang pwede mahanap dito? So, pwede rin dito guys, yung discriminant. Makakuha natin. So, kung natapik nyo na yung iba na ito, mas maganda. So, meron din dito guys, yung discriminant. So, sa discriminant, itong discriminant guys, makikita mo ito sa formula ng quadratic mo. Yung sa loob na ito. Which is, that is, yung B squared minus 4AC natin. Ito magdedetermine kung ano yung nature ng roots. So, ano mo na yun? Hindi naiintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi may iba't ibang nature yung roots kapag ginamitan mo discriminant. Pwede siyang irrational, rational, unequal, equal, imaginary. Pwede siyang mga ganun. So, para malagay natin dito, ito yung mga possible. So, kapag meron tayong 0, yung discriminant, ibig sabihin, meron lang tayong isang real root. Or double root, ibig sabihin. Isa yun parehas. Ito yung mga perfect square, guys. Trinomial. One real root or
or double root. So, rational din to guys. Then, kapag naman, yung discriminant natin is negative, pumiyok pa. Pag negative, yan, negative 1, negative 3, mga ganun. So, ngayon, ito naman, no real roots. Bakit? Or imaginary. Kasi kapag meron kang negative sa loob ng radical sign, nagkakaroon ka ng imaginary nga doon. Angas bayo. Okay lang yan. So, sana intindihan na. Pero wala pa naman tayong sinosolve. Anyways, ito yung mga pwede nyong maano. Then, meron pa dito guys, na kapag meron tayong positive, yung nakuha nating sagot, and perfect square. Sabihin guys, kunyari, ano ba yung mga perfect square? That is 1. Mukhang 1, positive yung 1. Perfect square din siya. 4, 9, 16. Ayun yung mga perfect square. So, yung makukuha nating sagot kapag ganito is meron kang 2 real numbers, tas rational din, and magkaiba or distinct. Kaya nga siya dalawa yung real solution. Gay. Meron pa naman to bukas. Anyways, kapag naman positive guys, and non-perfect square. So, hindi naman daw perfect square, pero positive. Kunyari, mga 3, 2, 5, mga ganun. Ang magiging sagot naman, ay yung magiging nature ng roots natin dapat is dalawang real, irrational. Kasi nga, meron siyang sagot sa loob ng radical sign. And distinct. Sabihin magkaiba. So, ito yung mga possible na makuha mo. Kunyari, natanong lang, ano yung nature ng roots? Ito pwede mo magamit. Yung discriminant. Do, basta ganun. Sana nagigets. Pag hindi, bahala ka dyan. Anyways, solve tayong iba na ito. Gusto nyo. Sa quadratic, ano to guys equations. Kasi meron ding functions. Sa ibang topic naman yun. Paano ba ito explain na madali? So, kunyari, saan ba ito simulan? Ito. Meron kasing real numbers, guys. Tsaka imaginary. So, yung imaginary numbers kasi, that is yung meron kang square root ng negative 1. Pwede siyang square root of, basta negative yun sa loob ng radical sign or yung radicand natin. Then, yung mga real numbers, dito na papasok yung integers. Yung, ano ba dito? Whole numbers. Rational, irrational. Dapat dito family tree ginagawa Pero meron ako dun guys sa fundamentals. Bala mo. Anyways, solve tayo ng ilan, no? Para maintindihan. So, ito yung mga possible guys na ma-encounter. So, let's say, meron tayong number 1. Exercise. And sabi ko nga lagi guys, kapag mag-solve ko ng quadratic, mas maganda kung marunong kang factoring. Ito yung pinakamadaling way Kung familiar ka sa mga numbers. And kaya mo siya i-factor. Factor out mo siya. Kaysa mag-quadratic formula ka, except na lang kung yung gusto mong ipagawa ng teacher. Pero kung hindi naman, factoring, kung factorable. Then, completing the square, pwede rin. Mas maganda, marami kang alam ng solution. Anyways, tara, G. So, number 1, let's say meron tayong x squared plus 6x plus 9 equals 0. So, ano yung magiging root na ito, guys? Pwede po ba Caltech? Oo, Caltech. Pascals ka na. Meron dito na Even. Marami dito ako nun. May playlist ako na ito.
So, ano magiging discriminant? Pwede mong kunin yung discriminant muna. Then, kung ano yung magiging nature ng roots. Then, tsaka natin siya i-solve. Uy, hello. Thank you ulit. Kagabi. Bait mo naman. Ano ba yung finite math? Hindi ko nga alam yun eh. Ano ba ang example nun? Uy, si Zane nandito. Ito nga naman, Zane. Anyways. Welcome sa live, guys. Late na? Hindi. Start pa lang nga eh. So, ito guys. Kung familiar ka nga sa factoring, madali lang, di ba? Hindi. Ay, si Jess nandito pala. Ipapalayasin. Oo. So, meron tayong x squared plus 6x plus 9 equals 0. So, ito guys kasi is perfect square trinomial. Anyways, kung kukunin natin discriminant na ito, yung formula na gagamitin natin is b squared minus 4ac, di ba? Yun nasa loob ng quadratic formula. Then, total naka ax squared plus bx plus c na siya na form equals 0. Pwede na natin kunin yung a, b, tsaka c natin. So, yun lang naman yung mga coefficients ng x squared, ng x, tsaka yung constant. So, yung a natin doon, that is 1. Kapag wala ka nakikitang number, may 1 doon sa variable. Then, yung b natin, that is 6. Then, yung c natin is 9. Then, plug na lang natin yun. So, yung discriminant, magkakaroon tayo ng b squared. So, pag magpa-plug kayo ng value, mag-evaluate, lagyan nyo muna ng parenthesis para safe. So, yung b natin, that is 6. Yung a natin is 1. Then, yung c natin is 9. So, magkakaroon tayo ng 6 squared, that is 36. Uy, si Arx. Shout, guys. Ito si Arx, guys, oh. Ito, natuturo to ng pangmalakasan. Meron yata. Pag ano, dalawa. Thanks doon, thanks. Gusto ko sa YT. Demanding, ano. Anyways, thank you. So, meron tayong 4 times 1 times 9 times yung negative sign natin, guys, no? So, magiging 36 din yun. So, ibig sabihin yung discriminant natin is 36 minus 36 is 0. Then, sabi natin kapag 0 yung discriminant, magkakaroon tayo ng isang real root or double root siya, ibig sabihin. So, pag sinolve natin to guys, kung kunin natin yung roots. So, sabi natin, this is perfect square trinomial. So, paano natin masabing perfect square? Pag sinabi natin perfect square trinomial guys, parehas yung factor form niya, factored form. So, para makuha natin yung factored form na ito, kunin mo yung positive 9 mo, yung constant. Then, kapag positive, it's either dalawang positive yung factors or dalawang negative, di ba? So, dahil yung middle term natin is positive, ito yung gagamitin natin na dalawang plus. Then, kapag minus naman yung gitna, then plus to, yung dalawang minus yung gagamitin natin. Anyways, dahil positive sila, karoon tayo niyan. Then, dahil meron tayong 9, dapat pag inad natin yung factors, magiging 6 na. So, pwede siyang 1 times 9, pwede hindi siya equal sa 6 pag inad. Other factors, hanapin mo. So, magiging 3 times 3 yun. So, magiging 6. And with this, pwede natin ilagay siya sa factored form na x plus 3, tsaka x plus 3. So, kapag parehas, guys, ibig sabihin perfect square trinomial yan. Then, equate natin sa 0. Then, titig method pwede nito eh. Kung meron kang plus, magiging minus or negative. And dahil parehas sila, guys, double root yung magiging sagot. Ano daw? Yung may completing the square, mamaya try natin. Pero ganun siya ginagawa, no? So, sabi natin, kapag meron tayong double root, 0 yung discriminant, then double root siya, and yung sagot natin doon is real and rational. Kasi rational guys, kapag pwede mo siyang gawing fraction. Wherein yung negative 3, pag dinagdagan mo siya ng over 1, magiging rational siya. So, ganun siya ginagawa.